Mas updated ka na ba? Pinakamalaking karma raw niya hanggang ngayon. Claudine, sinisisi ang sarili sa pagkamatay ni Rico yan. Mahigit 2 dekada ng buhat nang pumanaw ang dating matinee idol na si Rico yan. Pero hanggang ngayon ay sariwang-sariwa pa rin sa alaala ni Claudine Barreto ang mga nangyari na parang kahapon lamang ito naganap. Sa panayam ni OG Diaz kay Claudine, sa latest vlog niya ay kinuwento ng aktres ang mga pangyayari sa kanilang relasyon ni Rico hanggang sa pumanaw ito noong March 29, 2002. Actually, kung hindi kami nagkakamali, parang ito na nga ang unang pagkakataon na nagkuwento ang aktres ng mga detalye sa kanilang relasyon at sa pagkamatay ni Rico. Kuwento ng aktres, that time ay magka-live-in na sila ni Rico pero nakikipaghiwalay na raw siya talaga noong November 2001. Ang nangyari was November 2001, nasa Ad Congress siya. Pag-uwi niyan, end of November, may nalaman ako at naghiwalay kami. Pero we were still staying under the same roof. And ang usapan is January, move out. He was really sorry and he was asking pa na ayaw pa niyang umalis. Pagre-recall ni Claudine. That time ay ginagawa raw nila ang movie nilang Got to Believe na matatandaang ipinalabas ng February 27, 2002 at naging box office hit ito. So parang sabi ko, sige, let's be professional, let's work. Pero hindi na tayo magkakabalikan kasi hindi na ako magiging yung Claudine na gusto mo, na Claudine na minahal mo. Kuwento ng aktres. Dagdag pa niya, ang tagal kong pinotektahan yung pangalan ni Rico. Pareho kaming may mali. Hindi ko lang talaga matanggap yung time na yun. Kung ano man yung nangyari during Ad Congress. Dumating ang January 2002. Sinabihan daw niya si Rico na kailangan na nitong umalis sa kanyang kondo. Pero na-delay hanggang sa dumating ang buwan ng Marso. Tapos sabi ko, wala nang balikan to, yun na, let's remain friends. Anya, nag-aaway daw sila ng March 4 at umabot ng March 5. Pero nilinaw ni Claudine na hindi totoo ang lumabas na balita that time na sinaktan siya ni Rico. Yun ang gusto kong iklaro ever. Hindi naman siya perfect, hindi ako perfect. Nagsigawan kami pero hindi umabot sa nananakit. Hindi siya ganyan, kwento ni Claudine. Ipinagtapat ng aktres na pinagsisisihan niya yung gabi na tumawag si Rico sa kanya bago ito natagpuang patay sa kwarto sa Dos Palmas Resort sa Palawan. March 29 ng madaling araw, tumawag siya. Anya, blinak ko yung number niya. So parang sinabi ng sister niya, yung last call niya was sa sister niya at sa akin. 7 calls yun na hindi ko talaga sinagot. Dagdag niya, alam mo ngayon, naisip ko baka yung pinakamalaking karma ko. Tandang-tanda pa rin ng aktres yung moment na nalaman niya na wala na si Rico that morning at umiiyak ito sa kanyang kwarto. Nasa Subic daw sila ng kanyang family that time at ang daddy niya ang nag-break ng news sa kanya. Hinawakan ako ng dad ko, both hands, sobrang tight. And then he looked straight in my face at sabi niya sa akin, Din, you know that Rico is in Puerto Princesa, right? Yes, sabi ko. Pero gumanon, kumabog na yung heart ko. This morning, tapos nag-crack yung voice niya. They found him dead. Umiiyak niyang kwento. And alam mo yung parang lumiit yung kwarto. Parang dumilim and that I started shouting. Open the blinds, open the lights. Pagka-recall pa ng aktres. Napag-usapan din nila ang tungkol sa pagbabawal ng pamilya ni Rico kay Claudine
na pumunta sa burol nito at ayon sa aktres ay hindi niya alam kung bakit. Lahat ng ito, inuulit ko lang for the timeline. Pero lahat to, all is forgiven, say niya. Umiiyak pang sabi ni Claudine. Matagal siyang nagalit sa sarili niya at sinisisi niya rin ang sarili sa pagkamatay ni Rico. Sana malaman ng tao na dala-dala ko yun araw-araw. Kung nandun ako, baka buhay pa siya. Alam mo yun? Emotional pa rin wika niya. Yun yung pinagsisisihan ko. Baka kung nandun ako, baka nagawan ko ng paraan. Pero hindi rin ako doktor, hindi rin ako Diyos, anya. At sa mga nagsasabing ginagamit niya si Rico dahil patuloy niya itong binabanggit hanggang ngayon, ana ni Claudine, no, I just want him to be remembered. Ito na raw ang huling beses na pagsasalita niya about Rico at hindi na niya ito ikukwento pa sa mga susunod niyang panayam. He's already in God's hands. But he's always gonna be in my heart. Umiiyak pa rin sabi ng aktres. Mahigit 2 dekada ng buhat nang pumanaw ang dating matinee idol na si Rico yan. Pero hanggang ngayon ay sariwang-sariwa pa rin sa alaala ni Claudine Barreto ang mga nangyari na parang kahapon lamang ito naganap. Sa panayam ni OG Diaz kay Claudine, sa latest vlog niya ay kinuwento ng aktres ang mga pangyayari sa kanilang relasyon ni Rico hanggang sa pumanaw ito noong March 29, 2002. Actually, kung hindi kami nagkakamali, parang ito na nga ang unang pagkakataon na nagkuwento ang aktres ng mga detalye sa kanilang relasyon at sa pagkamatay ni Rico. Kuwento ng aktres, that time ay magka-live-in na sila ni Rico pero nakikipaghiwalay na raw siya talaga noong November 2001. Ang nangyari was November 2001, nasa Ad Congress siya. Pag-uwi niyan, end of November, may nalaman ako at naghiwalay kami. Pero we were still staying under the same roof. And ang usapan is January, move out. He was really sorry and he was asking pa na ayaw pa niyang umalis. Pagre-recall ni Claudine. That time ay ginagawa raw nila ang movie nilang Got to Believe na matatandaang ipinalabas ng February 27, 2002 at naging box office hit ito. So parang sabi ko, o sige, let's be professional, let's work. Pero hindi na tayo magkakabalikan kasi hindi na ako magiging yung Claudine na gusto mo, na Claudine na minahal mo. Kuwento ng aktres. Dagdag pa niya, ang tagal kong pinotektahan yung pangalan ni Rico. Pareho kaming may mali. Hindi ko lang talaga matanggap yung time na yun. Kung ano man yung nangyari during Ad Congress. Dumating ang January 2002. Sinabihan daw niya si Rico na kailangan na nitong umalis sa kanyang kondo. Pero na-delay hanggang sa dumating ang buwan ng Marso. Tapos sabi ko, wala nang balikan to, yun na, let's remain friends. Anya, nag-aaway daw sila ng March 4 at umabot ng March 5. Pero nilinaw ni Claudine na hindi totoo ang lumabas na balita that time na sinaktan siya ni Rico. Yun ang gusto kong iklaro ever. Hindi naman siya perfect, hindi ako perfect. Nagsigawan kami pero hindi umabot sa nananakit. Hindi siya ganyan, kwento ni Claudine. Ipinagtapat ng aktres na pinagsisisihan niya yung gabi na tumawag si Rico sa kanya bago ito natagpuang patay sa kwarto sa Dos Palmas Resort sa Palawan. March 29 ng madaling araw, tumawag siya. Anya, blinak ko yung number niya. So parang sinabi ng sister niya, yung last call niya was sa sister niya at sa akin. 7 calls yun na hindi ko talaga sinagot. Dagdag niya, alam mo ngayon, naisip ko baka yung
yung pinakamalaking karma ko. Tandang-tanda pa rin ng aktres yung moment na nalaman niya na wala na si Rico that morning at umiiyak ito sa kanyang kwarto. Nasa Subic daw sila ng kanyang family that time at ang daddy niya ang nag-break ng news sa kanya. Hinawakan ako ng dad ko, both hands, sobrang tight. And then he looked straight in my face at sabi niya sa akin, "Din, you know that Rico is in Puerto Princesa, right?" "Yes," sabi ko. Pero gumanon, kumabog na yung heart ko. This morning, tapos nag-crack yung voice niya. They found him dead. Umiiyak niyang kwento. And alam mo yung parang lumiit yung kwarto. Parang dumilim and that I started shouting, "Open the blinds, open the lights." Pagka-recall pa ng aktres, napag-usapan din nila ang tungkol sa pagbabawal ng pamilya ni Rico kay Claudine na pumunta sa burol nito at ayon sa aktres ay hindi niya alam kung bakit. Lahat ng ito, inuulit ko lang for the timeline. Pero lahat to, all is forgiven, say niya. Umiiyak pang sabi ni Claudine. Matagal siyang nagalit sa sarili niya at sinisisi niya rin ang sarili sa pagkamatay ni Rico. Sana malaman ng tao na daladala ko yun araw-araw. Kung nandun ako, baka buhay pa siya. Alam mo yun? Emotional pa rin wika niya. Yun yung pinagsisisihan ko. Baka kung nandun ako, baka nagawan ko ng paraan. Pero hindi rin ako doktor, hindi rin ako Diyos. Anya. At sa mga nagsasabing ginagamit niya si Rico dahil patuloy niya itong binabanggit hanggang ngayon, Ana ni Claudine, no, I just want him to be remembered. Ito na raw ang huling beses na pagsasalita niya about Rico at hindi na niya ito ikukwento pa sa mga susunod niyang panayam. He's already in God's hands, but he's always gonna be in my heart. Umiiyak pa rin sabi ng aktres.